Pa! Hindi ako naniniwala kayong lumabag sa batas. Hanap ako ng tutulong sa'yo. Wag! Hanhan, napaka-komplikado ng bagay na ito. Huwag ka nang makialam. Hindi. Hanhan, pangako mo sa akin, lumayo ka na kay Jiang Nanhao! Papa! Ganitong pagkikita mo sa mga lo, hindi ka ba natatakot na magtanim sila ng galit sa'yo? Si Luciha ng ama, ginusto niya to. Pero, natatakot ako na gamitin nilang mga naitulong nila laban sa'yo. Ang lahat ng utang ko sa pamilya Lo ay bayad na. Simula ngayon, wala na tayong utang na loob sa isa't isa. Kaya pala sa puso mo, ganyan mo kami tinitingnan. Kaya pala hindi mo talaga kuminahan. Tama ba? Gaano katagal natin siyang ikukulong? Sabi nila 2 linggo lang, basta't wag lang siyang makialam sa kaso ni Lu Wenbu. Sino ang gusto mong madlang sa investigasyon ng kaso ni Papa? Huwag mong sabihin si Jiang Nanhao. Hoy! Gising ka na pala. Aba, may tapang ka pala. Hindi ko pa nasubukan ang lasa ng isang anak mayaman. Hoy, bruha ka! Tumigil ka! Huminto ka! Papatayin talaga kita! Hoy, bruha! Huminto ka! Jiang Nanhao, kahit kailan hindi kita mapapatawad. Bilisan mo! Jiang Nanhao, kahit kailan hindi kita mapapatawad. Bilisan mo! Halos bayad na ang utang. Ang pinakamalaga ngayon ay makahanap ako ng parang para mapalaya si Papa. Paminsan-minsan nagpapadala ka ng gamit sa kulungan? Huwag mong sabihin, may boyfriend ka sa kulungan. Aba, may ilang tao talagang magaling. Ginagamit ng katawan para makapasok ng palib sa procurement department. Pati sa kulungan, may boyfriend? Huwag mong sabihin killer siya. Si Manager Zhang, sa procurement, siya ang tunay mong boyfriend. Bakit mo ko sinisiraan? Anong pinagsasabi mo? Kahapon, nakita ko kayo. Naghalikan sa hallway. Hinihipo ka pa niya sa puwet. Hinihipo mo rin siya sa puwet. At tinatawag mo siyang, Dear, mahal ko. Isa ka lang namang intern runner. May lakas loob ka pang sirain ako. Hindi kita palalampasin. Akin yan. Paano mo nagong pakialaman? Gusto mo mura ng trabaho? Bakit siya na naman? Ang malas. Sihan, ipapakilala ko siya sa'yo. Ito ay hindi niya dapat ako makita. Hindi niya dapat ako makita. Jiang Nanhao, tinawag kita kanina. Hindi mo ba narinig? Sabihin mo nga, alam mo ba kung sino ang may control sa school na to? Nakita na rin kita. Ngayon, hindi na kita papakawalan. Lahat kayo, makinig kayong mabuti. Gaya ng informal kong inaanunsyo. Ang Shengshi Group natin ay binili na ng Jiang Corporation. Ito ang bago ninyong presidente, ang big boss na bumili sa kumpanya natin. Si Jiang Nanhao, palakpakan natin siya. Pag-aari na tayo ng Jiang Corporation, mas tataas ang sahod natin. Matapos ang pagbili, walang malawakang pagbabago sa empleyado, kaya sana magtrabaho kayo ng maayos. Huwag na mag-isip ng ibang bagay. May mga estudyanteng nag-report na si Lucy Han ay nanghipo raw sa'yo. Totoo ba ito? Jiang Nanhao, ikaw naman nagkusang sumama sa akin. Lucy Han, gumawa ka ng 5,000 word report. Ibigay mo sa akin bukas. Sa tingin ko nga, enjoy na enjoy pa siya. Anong klaseng ugali yan? Gumawa ka ng 10,000 word report. Sa totoo lang, kung hindi mo lang binayaran ng malaki, hindi ko talaga kayang ibenta sa yung kumpanyang ito. Pero, ang liit ng kumpanyang ito, hindi ko inakalang pupunta ka pa rito mismo. Huwag mong sabihin, may napusuan ka dito. Bakit? Gusto mong sabihin ko na ikaw yon? Huwag mo kong idamay dyan kapag narinig yan ng fiancé mo. Tsak nakakainin ako ng buhay noon. Fiancé? 3 taon lang lumipas, may fiancé na siya agad. Pero... Ano ba?
Hindi mo na ko ang boyfriend ko? Ngayon gusto mo naman kumapit sa presidente? Hindi ah. Wala akong balak. Hindi ko ma-imagine. Mas pipilin ko pang akitin ng boyfriend mo. Mas mabuting mag-resign na lang ako. Ang ganitong klase ng halimaw, hindi ko kayang kalabanin. Iiwas na lang ako. Sinasabi ko sa'yo, huwag mong akalain dahil pinaprotektahan ka ni President Jiang, hindi niya papabayaan ng ganong kalaking kumpanya para lang palagi siyang pumunta rito, lalo na para lang sa isang katulad mo. Isa ka lang naman taga-timpa ng tsaa. Marami akong paraan para turuan ka ng leksyon. Tama ka naman eh. Napaka-busy ni President Jiang araw-araw at kailangan pang mamunuan ang Jiang Group. Imposibleng madalas siyang pumunta rito. Ang laki ng sahod dito. Hindi ko kayang pakawalan nito. Sige, magtrabaho ka muna. Palayan kong dinugyan ang sahod mo. Pirmahan mo na agad ang kontrata bago pa magbagong isip ko. Salamat po, boss. Ang saya ko. Hello? Ma? Hello? Ma? Kung hindi pa ako tumawag, hindi mo pa bala kontagin ako? 3 taon mo siyang hinahanap. Basta-basta ka lang bumalik ng bansa. Ibig sabihin ba niya natagpuan mo na siya? Ma, matanda na ako. Marunong na akong magdesisyon. Mabuti naman kung sakaling makipag-ugnayan si Jiang Chan niyo sa'yo. Huwag kang makipagkita sa kanya. Anak! Bakit hindi ka na lang direktang pumunta sa Amerika at kausapin ng mama ko para magkayos kayo? Noon, hindi sinasadya na mawala ka namin. Kasalanan ko yon. 3 taon nang nakalipas. Nauna lang ng kaunti ang mama mo na matagpuan ka. Ngayon na malaki ka na, pwede ka nang bumalik sa pamilya dyan kahit kailan. Lahat ng meron ako, magiging sa'yo rin. Wala akong interes sa kahit ano mula sa pamilya Jiang. Nakikipagtulungan ng mama mo kay Zhu Guanyu. Parang naglalaro siya ng apoy. Huwag kang makisali. Kung hindi, baka ikaw sumunod sa nangyari sa pamilya Lu. Yung nangyari noon sa pamilya Lu, ano ba talagang alam mo? Marami akong alam sa totoo lang. Pero ang alam ko pa, ang pagbalik mo sa bansa ay para sa batang babae mula sa pamilya Lu. Wala kang pakialam doon. Ngayon, natagpuan ko na rin si Hanhan. Ano man ang balak nila, walang sino man ang pwedeng manakit sa'yo. Magandang umaga. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Nasaan ang gamit ko? Yung gamit mo, matanggal ng dilala sa opisina ng presidente. Bakit kanina ko ang stuffed toy ko? Plano niya sigurong gawing hostage para takutin ako. Nagkukunwari ka pa. Ikaw mismo ang pumirma sa kontrata kahapon. Hindi mo alam, isang taga-timplala ng tsaa, umasa pang maging sekretary ng presidente. Kami, hihintayin lang namin mapalayas ka. Hindi ba't napakasunduan na hindi ka na palaging pupunta dito? Mas maaga pa siyang dumating kesa sa akin. Lucihan, ang tagal nating hindi nagkita. Nakita mo na pala ako kahapon? Alam ko na. Nandito ka para gantihan ako. Alam ko na. Nandito ka para gantihan ako. Ngayon mo lang napansin, ang tanga mo pa rin gaya ng dati. Ikaw ang tanga. Buong pamilya mo tanga. Ako'y matalino. Inaapi mo mga empleyado. Magbibit ako sa trabaho. Sige, pwede ka magbitaw. Pero kailangan mo bayaran ng 10 million penalty. 10 million? Paano naman naging ganun kalaki? Si Presidente Zhong ang nagbigay sa akin ng kontrata. Isa itong patibong, wala akong pakialam. Hindi ko yung kinikilala. Kahit magtrabaho ko rito na 5 taon, hindi ko kikita ng 10 million. Bakit kailangan ganito kalaki ang penalty? Ikaw din naman ang pumirma. Bayaran mo na ang penalty. Tsaka pwede ka nang umalis. Ikaw talaga. Simula ngayon, tutulungan mo ako mag-review. Sumunod ka lang sa akin. Kikinabang ka rin. Pero mas gusto ko akong sinusunod ng iba. Bakit ka nagbago? Hindi ka naman dating ganito. Ngayon mo lang nalaman, huli na. Hanan, tanungin mo yung senior mo kung gusto ba niyang kumain ng prutas. Dumating na ang papa ko. Matagal na ako kumakain ng matamis. Kukuha ko ng masarap para sa'yo. Anong ginagawa mo? Kanina lang, parang tumutulo na ang laway mo habang nakatingin sa akin.
Ano bang iniisip mo? Hindi totoo yan. Nagloloko ka na naman. Tatawag na ko ng pulis. Hindi na mamagitan ng pulis sa mga bagay sa pamilya. Sinong pamilya mo? Jiang Nanhao? Tumabay ka nga. Ang hirap hanapin ng munting prinsesa. Hindi na siya pwedeng takutin ulit. Dahan-dahan lang dapat. Natataranta ako na baka gamitin nila ang kabutihang ginawa nila noon bilang pananakot sa'yo. Lahat ng utang ko sa pamilya Lu ay bayad na. Mula ngayon, quits na kami. Ano ba talagang kinagagalit ni Jiang Nanhao sa akin? Bakit ayaw iligtas si Papa? Dahil ba noong tinapakan ko ang pride niya nung bata pa siya at ginawa ko siyang walang halaga? Kaya kahit makulong si Papa, gagawin pa rin niyang lahat para gantihan ako. Ibig bang sabihin kapag nawala na interest niya at inis ko ang lahat, mabilis na matatapos ang lahat sa amin. Gaya ng 3 taon nang nakalipas. Bakit nga pa binigyan ng butterfly specimen? Isa ba itong bagong mabala? Parang may tupak siya. Siguro puwet kagabi. Pakagawin niya akong butterfly specimen. Dati, sobrang hilig niya sa butterflies. Binigyan ko siya nito. Baka masyado nang halata. Baka mahuli niya na may gusto ako sa kanya. Tapos lalayo siya sa akin. Secretary Lu. Kape. Sige po, President Jiang. Secretary hinaglaruan mo ako? Kailangan mong maturuan ng leksyon. Kala mo Hello Kitty ako? Salbahe ka. President Jiang, kape mo. Hindi na masarap kapag malamig. Inumin niyo na habang mainit pa. Secretary Lu. Magandang performance mo kamakailan. Kaya itong kape na to, para talaga sa'yo. Ay, huwag na po. Mas pagod kayo, President Jiang. Kayo na lang po ang minom. Uminom ka pa. Masustansya ito. Masustansya? Ah, Ayos lang. Pampapurga lang naman. Hayaan mo na siyang ilabas ang galit niya. Masaya ka na? Baka naman yung gamot sa bulate ni Meow Meow. Nilagay ko sa kape. Naku, ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Kung hindi mo ako dadalhin sa ospital, mamamatay na ako sa harap mo. Ako naman. Bakit ba ganon? Katatapos lang ni President Jiang magpagaling. Mahina pa ang katawan niya. Dahil ikaw may kagagawa nito. Ikaw mag-aalaga kay President Jiang hanggang gumaling siya. Opo, ako na pong bahala. Ang bagong Hades ng negosyo, uminom ng pampapurga dahil sa pag-ibig. Grabe to. Secretary Lu, ikaw nang bahala sa kanya. Ako na. Bakit ikakamatay ko pa yung laro mo? Sino ba nagsabing maglaro ka kasama ko? Sino ba talagang nilalaro ha? Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Sino ba nag-alala sa'yo? Feeling mo lang yun. Kumuha ka ng tubig para sa akin. Sige. Nagmamadali kang lumabas ng ospital? Gumaling ka na ba talaga? Paano kung may komplikasyon ka pa? Kung na naman sisihin mo? Umupo ka. Sige. Parang gusto kong maligo. Di maligo ka. Ba't pa sinasabi sa akin? Wala akong lakas para maligo mag-isa. Alam mo ba na nitong 2 araw, nalugi ng 1 bilyon ang kumpanya? Dahil sa akin? Hindi mo rin akong pwedeng pilitin na paliguan ka. Walang kwentang lalaki. Bastos, tinakot ako gamit ang pera. Iisipin ko na lang na nililinis kong baboy. Ay, Mag-iingat ka naman, naglilinis ka ng baboy dito. kung kaya mo, tiisin mo. Kung hindi mo kaya, aalis na lang ako. Sige, mauna ka na. Nanhao!
Sino ka? Ako ay ang yaya na kinuha ng Ginoong Jiang. Yaya? Ang bata't ganda mo pa, tapos magiging yaya ka lang? Mamasamang bala ko. Sige na nga. Magtrabaho ka na. Itang si Jiang Nanhao. Talagang kinahuhumalingan yung mga word ng babae. Nung nasa skulahan kami, laging si ate gang leader, pero ako ang laging minala sa huli. Teka, ano bang meron sa babaeng ito? Marunong ka ba talagang magtrabaho? Ano ahensya ka galing? Ito lang ang nilinisin mo? Dapat pati dito, linisin mo rin. Kailan ka pa dumating? Bakit ngayon na kita nakita? Ako? Kakarating ko lang. Baka naman balak siyang manatili dito magdamag. Ano ba talagang relasyon nila ni Jiang Nanghao? Maglinis kang mabuti. Pangalagaan mong bahay na to. Akong pumili ng bahay na to para sana sa kasal namin. Anong tingin-tingin mo dyan? Magtrabaho ka na. Dito rin. Pati doon. Siya nga. Teka. Para nakita na kita dati. Nanhao, Anong ginagawa mo dito? narinig kong masamang pakiramdam mo, kaya nilutuan kita ng sabaw. Ano bang hinihintay mo? Kumuha ka ng mangkok at isalin mo. Nanhao, tanong ng papa ko, kailan daw tayo ikakasal? Tumabi ka. Ayos ka lang ba? Jiang Nanhao, isa lang siyang yaya. Nabasag na nga ang gamit, tapos alalahanin mo pa siya? Ayos lang ako. Mas mabuti pa, ayusin mo yung fancy mo. Hindi siyang fiancé ko. Jiang Nanhao, tumayo ka dyan. Zhao Zishuan, ano na naman? Dahil sa kanya, sasabihin mo ako ng ganyan? Anong pangalan ay ahensya mo? Reklamo kita. Aalis na ako. Ayoko na isturbuhin kayo. Dadalhin kita sa ospital. Jiang Nanhao, ihatid mo siya sa ospital? Jiang Nanhao, tumigil ka! Pag alis mo, isara mong maigi ang pinto ng bahay ko. Ayoko sa ospital. May sugat ka. Bakit ayaw mo? Ganito ng kalit ang sugat. Kailangan ko bang dalhin sa ospital? Alam ko naman ginagamit mo lang ako para takas ng fiancé mo. Kailangan pa bang galingan ng pag-arte? Mali ba ako? Talagang apektado ka sa pagkakaroon ko ng fiancé. Baka nagsiselo siya. Wala lang. Para lang sigurado, mas mabuti pa rin magpatingin. Baka masira na naman ang ulo mo. Inaasar mo na naman ako. Sira ng ulo ko. Bakit mo ko sinaktan? Talagang sinasadya ko. Kita naman niloloko mo lang ako. Pinagtatawan mo pa ako. Sige na. Miss, sinasadya ng nurse mo na ilis ang atensyon mo. Bihira na ngayon ang galit ng klase ng asawa. Yung sobrang maalaga. Miss Nurse, nagkakamali ka. Hindi ko siya asawa. Boss ko lang siya. Boss pala. Ay, hindi. Wala kaming relasyon. Pero pwede din naman. Gusto mo talagang kontrahin ako ano? Jiang Nanhao, may relasyon ka nga sa yaya na to. Jiang Nanhao, ang kapal na mukha mo. Dinala mo pang empleyado mo para gawing yaya, tapos sobrang bait mo sa kanya, habang ako, para wala lang. Miss, ang ibig niyong sabihin ay... Gaya nung dati, tanggalin na siya. Sige po, miss. Aayusin po namin agad. Pare, tingnan mo. May ilaw pa. Nandito na sila. Maliligo muna ako. Uy, pare, may susi. Hindi ba parang imbitasyon lang to? Uy, pare! Kung maingay, bakit ka natatakot sa horror movie? Hanapin mo na lang. Pare! Pare, tumingin ka sa likod mo. Paano kayo nakapasok dito? Multo!
Hoy, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Sino ka ba? Anong ginagawa mo dito? Sinagip ko ang buhay mo. Sa ganyang katalinuhan mo, hindi na ako magugulat kung makikita kita sa balita. Ayaw mong maniwala. Natakot kong mga bastardo. Jananhao, huwag mo kong asarin. Sinang tumatawag? Malamang yung nag-utos para patayin ka. Tinitignan lang kung nagtagumpay ba sila. May nagbayad para patayin ako? Sinang gustong kumuha sa buhay ko? Hello? Kumusta ang nangyari? Ayos ang lahat. Nasaan ang pera? 5 milyon. Padating na. 5 milyon? Ipadala mo ang account number mo. Limang milyon? Mayaman ako! Kahit ano pa man, salamat sa'yo ngayon. Ah, Lucihan. Ang daling mo pa rin manggamit ng tao. Ganun ka pa rin talaga? Huwag kang gumawa ng kalokohan. Okay, hindi ako gagawa. Pero yung kalahating pera, sa akin. Jiang Nanhao, wala ka bang hiya? Isa kang malaking CEO. Problema sa 5 milyon lang? Pera pa rin yan kahit papano. Huwag mo akong hawakan. Wala akong pera. Buhay lang meron ako. Eh di ibigay mo na lang ang buhay mo. Hmm? Mr. Jiang, paano yung dalawang yon? Imbestigahan mo ng maigi. Isama mo ang mga info ng mga tao at kriminal. Nag-aalis lang tayo ng salot sa lipunan. Opo, may nag-iimbestiga kay Miss Lu. At ang nasa likod ng dalawang taong yan, maaaring iisang tao lang. Kung may taong patuloy na sisira sa mahalagang bagay sa'yo, anong gagawin mo? Tatapusin ko siya. Tama. Tatanggalin ko lahat ng hadlang sa paligid niya. Ang kailangan lang niyang gawin ay mamuhay gaya ng dati. Walang iniintindi. Nanhao, kumain tayo ng ito sa tanghali ha? Bakit nandito ka pa rin? Mahirap ang pagiging trabahador. Gusto ko ng perfect attendance bonus. Wala si Mr. Jiang ngayon. Miss Zhao, gusto mo bang puntahan siya sa Jiang Group? Kahit mas ganda nag-video siya, ganun pa rin kakalmado sa trabaho o nagtatanga-tangahan lang. Baka naman sinasadya niya manatili rito para makadikit kay Jiang Nanhao. Fiancé ng Dark Lord? Mukhang matindi ang ugali. Gusto niya ata kong paalisin. Miss Zhao, gusto mo ba kung tumawag ng sasakyan para sa'yo? Lucihan, akala mo ba hindi ko alam kung bakit ka lumalapit kay Jiang Nanhao? Nalaman na kaya niya na gusto kong gumanti kay Jiang Nanhao? Paano mo nalaman na gusto ko siyang sirain? Sasabihin ko sa'yo, si Jiang Nanhao, hindi kailangan magugustuhan ang babaeng ginamit ng marami. Ginamit na? Miss Zhao, sa pagkakaalam ko, parang hindi hilig ni Jiang Nanhao ang mga palengkera. Yung itsura mo kanina, parang ganun talaga. Tila pilit mo siyang kinukuha. Yan ay isang malaking kasalanan. Lucihan, hindi ka ba marunong makaintindi? Pero, naintindihan ko naman na. Pinapayan pa nga kita kung paano mo siya mapapalapit. Bakit hindi mo ma-appreciate ang kabutihan ko? Aba? Patirihaga mo ko ininsulto? Ngayon, tuturo kita na itsyon. Tama na yan. Pinagalitan mo na naman ako para sa kanya, Jiang Nanhao. Huwag mong kalimutan. Kanino ka ba umaasa para makarating sa posisyon mo ngayon? Ginamit mo lang ako. So ganun pala ako sa paningin mo, Miss Zhao. Isang taong mapagsamantala lang. Nanhao, huwag kang magalit. Kanina dala lang ako. Sana sinabi mo sa iba, Miss Zhao. Magka-partner lang tayo sa negosyo. At isa pa, mas mabuti pa siguro kung umiwas na tayo sa isa't isa para hindi na tayo magamit ng ibang tao. Walang kwenta. Sino ba talagang tutulungan ko? Secretary Lu, lumabas ka muna saglit. Nanhao, dati hindi ba gusto mo yung bahay ng pamilya Lu na nasa foreclosure? Ililipat ko na lang sa pangalan mo. Gusto mo? Ang bahay namin? Kumagat na. File number 2021, Johnson Bay 5. Nabili ng Zhao Group para lang mapasaya si Jiang Nanhao.
Talagang ibinigay ni Zal si Joanne ang villa sa kanya? Hindi pwede. Sa amin ng papa ko ang bahay na yon. Kailangan kong mag-isip ng parang para mabawi ko ito. Mula nang bumagsak ang pamilya, Lou, matagal na rin akong nakakita ng ganitong kamahalang gamit. Sige, tanggapin mo. Regalo raw ni Miss Zhao. Aba, ganito na bang klase ng regalo ng mga anak mayaman ngayon? Puro peke? Paano magiging peke ang regalo ni Miss Zhao? Gaano ka nakatagal na hindi nakakakita ng luxury items? Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng bagong labas? Ang item mo hindi aabot sa A-grade fake. Sa totoo lang, B-grade lang yan. Panglaro lang talaga. Sa tingin ko, mas bagay ito sa'yo. Miss Zhao, sabi ni Secretary Lou, yung alas na binigay niyo sa amin, ni hindi raw umawa sa A-grade. Wala raw kakwenta-kwenta. Anong karapatan mong sabihin peke ang binigay ko sa'yo? Anong karapatan mong sabihin peke ang binigay ko sa'yo? Ang galing ng tiwala ni Miss Zhao sa mga gamit niya. Bakit hindi tayo magpustahan? Ikaw, makipagpustahan sa akin? Baka nagpapatawa ka lang. Hindi mo na kailangan alamin kung sino ako. Basta kung mapapatunayan ko nagpeke ang gamit mo, luluto sa harap ko. Humingi ka ng tawad, sabihin mo nagkamali ka. At kung ang gamit mo ay totoo, ako ang aalis sa kumpanyang ito at huwag ka na magpakita sa harap ni Nanhao. Sige. Ako magiging tagahatol. Ang mga gamit na siyang brand, lahat ay matatak dito sa parting ito. May ukit ng kanilang marka. Pero ito, pabingi ang ukit. At ito pa, masyado na sa kalayo ang pagkakaukit. Pati ang plating nito, hindi repasado sa standard. Hindi talaga ito galing sa siyang brand. Pag sinabi mong peke, peke agad, anong basihan mo para sabihin peke yan? Kung ayaw mong maniwala, Miss Zhao, pwede tayong pumunta sa boutique para magpa-authenticate. Nung nasa 2 taon pa lang si Secretary Lou, nag-intern siya ng kalahating taon sa siyang brand. Sumali siya ng disenyo ng maraming alahas. Yung singsing na suot mo ngayon, disenyo niya yan. Paano mong masasabing ordinaryo lang siya? Kung ayaw mong maniwala, pwede akong tumawag ngayon ng expert para magpa-authenticate. Mag-sorry ka na. Bakit ako hihingi ng sorry sa'yo? Pumayag ka makipagpustahan, Miss Zhao. Kung ayaw mong humingi ng tawad, ayos lang. Pero huwag ka nang bumalik sa kumpanyang ito. Pasensya na. Hoy! Ayon sa sinabi ni Zhao Shishuan, mukhang ngayong araw din ililipat ang titulo ng bahay kay Jing Nanhao. Tita, kumain ka pa po. Nanhao, pumapayag ka na sa gutom nitong mga nakaraan. Kumain ka pa. Pinaghandaan mo talaga. Tita, sabi ng papa ko, kapag may engage na kami ni Nanhao, ibibigay niya sa akin ang 10% shares ng kumpanya at makakasali rin kami sa bagong real estate project ng Jiang Group. Alam ko na mga bait kang bata. Mapagkakatiwalaan talaga kita. Salamat po tita sa tiwalang binigay niyo sa akin. President Lin, ito pala ang dahilan kung bakit mo ko pinabalik. Gagamitin ang kasal para patanggalin ang Lin Group. Zishuan, bumili ako ng scarf sa baba. Pagkiko mga para sa akin. Sige po tita. Nanhao, kumain ka pa ha. Sandali lang ako. Ganyan ka magsalita sa mama mo? May mali ba sa sinabi ko? Noong panahon na gusto mong gantihan si Jiang Tianyu at patanggalin ang Lin Group kahit kasal ng anak mo, karapat dapat ba kitang tawaging ina? Tumigil ka na. Alam mo ba kung gaano kahirap ang ginanas ko nang para hanapin ka? At kung anong hirap ang tiniis ko nitong mga taon na ito? Alam mo ba yun? Hindi ko nga alam. Dahil nung panahon na yon, ang mga magulang ko ay palagi nag-aaway. Nawala ako dahil sa mama ko. Napunta ako sa ampunan. Para lang makakain noon, nakikipagsuntukan ako sa mas matatanda. Para lang mabuhay. Araw-araw duguan ang ulo ko. Nasaan ka noon? Pasensya na. Gusto talaga ni Mawa na makabawi sa'yo. Ngayon nakita na kita, gagawin kong lahat para sa kinabukasan mo. Mabait naman si Zishuan, siya ay... Pero si Lucihan lang ang mahal ko. Noon pa man, hanggang ngayon at sa hinaharap, hinding-hindi na ako magbabago. Totoong mahal niya ako. Isa lang siyang dating mayamang babae na nang walang lahat. Hindi mahalaga kung ano siya. Ang mahalaga, mahal ko siya. At sapat na yon. Kaya tigilan mo na ang pagpipilit ng gusto mo sa akin. Wala ka nagkarapatang tawaging ina. At huwag mo nang ipilit sa akin ang kagustuhan mo.
Anong nangyari? Gumising ka! Huwag mong isipin na dati tinutulungan mo ako ay magbabago ng tingin ko sa'yo. Mukhang okay ka na. Mukhang mabilis ang pagaling mo. Makakalabas ka na agad ng ospital. Ikaw si Jung Nanhao. Wala na talagang pag-asa. Kung gusto mo, bilang kabayaran, pwede kitang pag-arali sa ibang bansa. Hindi na kailangan. Maayos ang buhay ko. Kung anak mo ay titigilan na ako, mas magiging maayos pa ang buhay ko. Sa totoo lang, hindi talaga kita gusto. Wala kang alam sa pinagdadaanan no ni Jung Nanhao. Kung anong klaseng buhay yun. Ngayong bumabalik ka at pagkikilaman mong buhay niya, hindi kaya ginagawa mo lang ito para masunod ang kontrol mo sa anak mo? Kitang-kita ko na yan. Nanhao. Sabi mo nga, hindi pa rin nagbabago ang ugali ng mama mo. Para lang mapalis ako sa Jiangsheng, pinilit kang ipakasal sa pamilya Zhao. Ayoko talaga kay Zhao Zishuan. Suportado kita sa malayang pag-ibig. Pero hindi naman ito ang dahilan ng pupunta mo, di ba? Yung sekretary mo sa opisina, siya yung batang babae sa pamilya Lu, di ba? Diyan, suportado rin kita. Kung wala ka ng ibang sasabihin, aalis na ako. Grabe. Ikaw at ang mama mo, pareho pa rin ang ugali. Ilang taon na ang lumipas, lagi kayong magkakampi para isnabin ako. Bigyan mo naman ako ng pagkakataong magpaliwanag. Ganito na lang, maglaan ka ng oras at dalhin mo ang mama mo sa probinsya natin. Baka kapag naging sentimental siya, pakikitunguhan niya ako ng maayos. Tutulungan kita, kapalit ng 1 bilyon. Ang kapal ng mukha mo. Ano bang pwede natin gawin para makuha ang bahay mula kay Jung Nanhao? Anong bahay? Anong ginagawa mo dito? Nagdala lang ako ng dokumento para kay Boss Jiang. Oo nga pala. Tagal ko nang hindi gusto kung paano ko tratuhin ni Boss Jiang. Anong maitutulong ko sa'yo? Kilalanin ng kaaway. Magtagumpay sa laban. Si Ring Dongzai ay alala ni Jung Nanhao. Baka may makakuha tayong impormasyon mula sa kanya. May kaibigan ako na gustong kumuha ng bahay mula sa isang lalaki. Ano sa tingin ang pinakamagandang gawin? Tutulungan mo ba siya? Ang bahay ng gusto niya. Magkano kaya? Bahay? Siyempre, kailangan maging legal na asawa ka niya. Pag naging asawa ka na niya, ang bahay niya magiging iyo na. Kaibigan ko, masyadong malaking sakripisyo yun. Hindi ko kaya. Ganun ba? Magkano ang halaga ng bahay na gusto ng kaibigan mo? Hindi naman ganun kamahal. Siguro mga ilang milyon lang. Ilang milyon? Ang buwan ng sweldo ay may 10,000 lang. Sino bang magbibigay ng milyon sa'yo? Mas mabuti pang maging asawa ka niya. May punto ka. Ilang milyon? Walang magbibigay niya ng basta-basta. Kailangan ko munang mag-isip. Ang bahay ng pamilya Lu, simple lang yan. Si Zhao Zishuan, piyasa lang. Han, laging may paraan ako para mapalapit ka sa akin. Pa, tungkol sa nangyari sa'yo, may mga nahanap akong ng mga clue. Babalik ako sa Yunji next month para maghanap ng ebidensya. Tungkol sa kaso, alam ko ang mga nangyari. Huwag mong gawin ang gusto mo. Han, pangalagaan mo mabuti ang sarili mo sa labas. Magiging maayos din. Hindi pwede yan. Gusto ko sanang makalabas ka agad. Walang kinalaman sa'yo ang bagay na yan. Pakinggan mo mga sinasabi ko. Lumayo ka kay Jung Nanhao. Masyado yatang malalim ang iniisip ng batang yon. Hindi siya ang para sa'yo. Tungkol sa nangyari nun. Ano man ang mangyari, mahirap siyang kontrolin. Naintindihan ko na po. Alam ko na. Ipinasa talaga ni Jishuan ang bahay kay Nanhao. Ngayon, sa titulo ng bahay, ang pangalan kay Jung Nanhao na. Kapag pinakasalan ko siya, magiging legal kong pag-aari ang bahay na yun. Pag nakuha ko ng bahay, tatapusin ko na siya. Secretary Lu, anong ginagawa mo dyan? Nahulog ang ballpen ko, kaya hinahanap ko lang. Oh, alam ko naman, naghahanap ka ng panlilinlang ko.
Panlilinlang? Anong panlilinlang mo? Wala naman akong alam. Ang mga tao sa mundong ito, may dalawang klase lang. Yung isa, lumalapit sa akin para sa kapangyarihan. At ang isa naman, lumalapit sa akin para pagkasalan ako. Secretary Lu, saan ka nabibilang? Para sa bahay, susugal ako. Masakit bang likod mo? May kilala akong Chinese medicine expert. Magaling talaga siya. Ayos naman likod ko. Hindi yan mahalaga. Uy! Ano ba talagang gusto mo? Invila ng pamilya namin. Kaya mo ako inaakit para lang sa kapalit na villa. Grabe ka, parang leon na humingi ng buong baka. Kaya mo ako inaakit para lang sa kapalit na villa. Grabe ka, parang leon na humingi ng buong baka. Gusto ko lang talaga yung villa. Paano kung bayaran ko ng hulugan? Alam mo namang mahalaga sa akin ng villa. Sige na, pakiusap. Pero alam mo naman na walang libre sa mundong ito. Lahat ng bagay may presyong kapalit. Kaya, anong ipagpapalit mo sa akin? Basta pumayag ka, ikaw ang masusunod. Di ba may inaalagaan ka pa? Ay, oo nga pala, tatlo silang lahat. Pwede ko silang ipaubaya sa boyfriend ko. Lucihan, sinasabi ko sa'yo, hindi ko kailangan yung vela. Pero kung gusto mo talagang may makuha sa akin, dapat magpakaseryoso ka. Paano ako magiging seryoso? Suyuin mo ako simula ngayon. Mas alagaan mo ako. Mas mamahalin mo ako. At mas aakitin mo ako. Kinamit ang bahay para idiin ako. Pinahihirapan ako sa iba't ibang paraan. Nagkakainis. Lucihan, may company gathering mamayang gabi. Huwag mong kalimutan. Alam ko,